Nagkilos protesta ang ilang transport group sa Korte Suprema. Panawagan nila, ibasura ang pagpapatupad ng mas mataas na multa laban sa mga mahuhuling kolorum at lumalabag sa batas trapiko. May ulat on the spot si Dante Perelio. Dante. Yes, Rafi, maigsi at payapa ang naging kilos protesta ng mga miyembro ng transport group dito sa harap ng Korte Suprema ngayong umaga. Rafi, mula Quezon City hanggang Korte Suprema sa Maynila ang naging transport caravan na pinangunahan ng Stop and Go Coalition. Ipinapanawagan nila sa Korte Suprema na ipahinto at ibasura ang Joint Administrative Order 2014-01 ng DOTC, LTO at LTFRB na nagbibigay ng mas mataas na multa at parusa sa mga mahuhuling kolorum at lumalabag sa iba pang batas trapiko. Unconstitutional raw kasi ito dahil may abuse of discretion at authority mula sa mga ahensyang nagpatupad dahil tanging Kongreso lang daw ang may kapangyarihan para ipag-utos ito. Inaasahan naman ng mga transport group na lalabas ngayong araw ang resolusyon sa kaso dahil naglaps na nga ang 10 araw na taning ng Korte Suprema sa DOTC, LTO at LTFRB para sagutin ang inihain nilang petisyon noong June 10. Bandang alas 7 ng umaga kanina nang magsimulang magtipon sa kanto ng Panay Avenue at EDSA sa Quezon City ang iba't ibang transport groups na kalahok sa kilos protesta. Samantala, Rafi, maanghang na salita naman ang natanggap natin kanina mula sa ilang galit na mga pasahero matapos silang ma-stranded. Ibinubunto nila ang sisi sa mga media na nag-cover nito ngayong araw dahil kung wala raw tayo rito hindi titigil o magtitigil pasada at mag-aalisan ang mga UV Express matapos silang mabulabog. Nagkataon kasi, Rafi, na ang lugar ng jump-off ng transport caravan ay katabi lamang ng isang illegal terminal kung saan nga ang mga nakapila at bumibiyaheng UV Express ay karamihan na kolorum. Pakinggan natin ang kanilang mga pahayag. Alam mo kung bakit stranded? Kasi nandito kayo eh. So paano ibig sabihin nun? Hindi, puta mo, walang kumukuha ng pasahero kasi natatakot sila sa media. Itong mga tao na gusto maghanap buhay ng parehas, kumukuha ng prangkisa, ayaw nilang bigyan. Yung mga aming application sa LTFRB, nag-expire na, hindi pa nare-release. Ano yung na-expect natin doon? Siyempre, lahat ng mga sasakyan dito na gustong bumiyahe, wala itong mga dokumento, handala. Binubuo natin ngayon yung consensus, no, among sa transport sector dito sa Metro Manila at sa mga probinsya upang mapirmi natin yung plano para sa pagkakasan ng isang malawakang pambansang protesta 1 week before SONA, no? At ito pong pambansang protesta na to posibleng may kaakibat na tigil pasada. Rafi, halos 2 oras nga lang yung itinagal ng kilos protesta dito sa harap ng Korte Suprema at pagkatapos niyan ay tahimik na nag-disperse itong mga demonstrador. At yan ang mainit na balita mula pa rin dito sa Korte Suprema sa Maynila. Balik sa iyo, Rafi. Dante, yung naiulat mo na kolorum na istasyon ng UV Express, ano yan, nasisita ba ng mga otoridad yung istasyon na yan? Well, actually, Rafi, sa bagay na yan ay wala tayong impormasyon pero ang napansin lang natin kanina ay talagang lantaran yung ginagawang pag-pick up at pagkuha ng pasahero nitong mga kolorum at bukod dyan, doon sa sinasabi nating illegal terminal na ating nakita kanina ay meron ding pila mismo dito sa tabi ng karsada dyan sa kanto ng Panay Avenue sa Quezon City at EDSA kung saan nga ay maraming sumasakay at karamihan sa nakita natin ay mga private ang plaka. Okay. Sana, Dante, nakamonitor sa atin yung LTO o sino mga otoridad para naman masita yung mga illegal terminal na yan. Maraming salamat sa iyo, Dante Perelio.